Magandang araw po sa lahat, lalo po sa lahat po ng nanonood ng ating channel, Ang Buhay is Life. Ngayong araw sa ating video na ito ay pag-uusapan po natin yung tinatawag nilang optimum water level. So bilang update po sa ating fish pond, kung makikita nyo guys, yung ating mga tilapia ay napakaliksi nila, no? So 2 buwang gulang na po yan, 2 months old na po yan ang ating mga tilapia. So kung makikita nyo guys, yung kulay ng ating tubig ay napakalinaw, dahil po yan sa ating mga asula na itinanim dyan. Yun po ang talaga nagpapalinaw ng ating tubig, bukod doon sa ating mga filtration na ginagamit, yung ating mga biofilter at saka yung filter ng mga dumi ng tilapia. So yan guys, kung makikita nyo, ganyan ho, yan ho ang ating system after 2 months. So napaka-effective pa rin po. Ngayon, pakakainin natin yung ating mga alagang tilapia tanghali na ngayon guys. So 3 beses natin napakain ito sila, no? So, grower floater na pala ang pinapakain natin ito guys, yung tati. Yan, 3 beses natin pinapakain yan sa isang araw. So ano ba yung tinatawag ng optimum water level guys? So yung optimum water level is the level of water with the most favorable condition for growth or success. Yan ho ang ibig sabihin ng optimum water level. Kung sa Tagalog po guys, yung level ng water na makikita natin yung pinaka-favorable na condition doon sa ating mga tilapia. So pag makita natin sila maliksi at saka maganang kumain always, yun ho ang favorable na level ng tubig na gusto nila. So mamaya guys ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mga consideration na i-consider natin kung gaano ba kalalim yung tubig ng ating fish pond. So sa aking fish pond ito guys ay gumawa talaga ako ng pangsukat, no? Sa aking fish pond para malaman ko kung anong kalalim ito ang aking fish pond. So ang lalim ng aking fish pond guys ay 2 feet, more or less 2 feet. Bakit 2 feet? Dyan ko nakita yung parang magandang kondisyon na makikita ko sa aking mga tilapia. Kasi guys, yung indicator natin is yung ating mga dalagang tilapia lamang kung good o bad quality ba yung ating tubig. So marami na akong sinubukan guys na level ng tubig. Usually guys, napakalalim itong fish pond ko noon, pero hindi maganda yung epekto sa aking mga tilapia. So hindi tayo basta-basta nagdadagdag ng tubig. So kailangan may mga bagay tayong i-consider before tayo mag-decide kung anong level ng tubig yung ating fish pond. So ito yung mga bagay na dapat natin i-consider. Yan, yung size of the pond, how many fish we are going to put in the pond, the size of the filters, yung gaano kalaki yung ating filters, at saka the capacity of the water pump. So depende sa kalaki ng ating fish pond yung bibili nating capacity, yung kapasidad ng ating water pump. Submersible ba yan o hindi naka-submerged na water pump ay okay lang yan. Basta importante sa lahat guys ay ma-maintain natin yung capacity ng ating water pump at all times. Yan. So kung makikita nyo guys dito sa aking video,
naglagay tayo ng 3 submersible pump dyan kasi nga 24/7 operation, and as time goes by ang mga submersible pump natin ay talaga hindi nila na-maintain yung kung ano yung capacity nila nung bago pa sila. So every time na humihina yan guys, pinapalit-palit ko lang ng operation yan, 3 yan, para ma-maintain natin yung liters per hour na capacity ng ating pan, kasi napakahalago yan sa ating mga isda kung gaano kalakas ang ating water pump. So dyan lang muna guys, and thanks for watching, and please subscribe to my channel, and dyan lang ako nagtatapos ang aking video. Maraming salamat po.